Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw. Kahapon o kaninang umaga, naka-escape po itong si Bato de la Rosa mula sa Senado. At nagtataka nga sila rito sa banat daw ni 10K ni Alan Cayetano, no, na pina-check niya raw sa secretary kung nandyan pa raw si Bato. No? Mukhang natatawa sa kanya yung mga tao. As if parang pati ba naman yung mga ganyan hanggang ngayon scripted pa rin. Mahirap maniwala kay Cayetano, mga ka-Wonder. No? Kahit sabihin niyang ambassador of Jesus Christ siya. Sabi nga, may kasabihan, kahit nga si Satanas, gumagamit ng scripture. Ginamit niya nga yan kay Jesus. Mga bansag sa kanya, no? Behold, a wolf dressed in sheepskin. Grabe. Bago yan mga ka-Wonder, please subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Subscribe and then lalabas po yung bell icon. Piliin niyo po yung all. Maraming pong salamat. May mga katanungan mga ka-Wonder, bago natin i-play itong 2-minute video or wala pang 2 minutes. Tungkol dito sa bakit daw hindi na aresto itong si Bato de la Rosa. No? Nag-issue ba ang ICC ng warrant of arrest? Sabi meron So the answer is yes. Kinumpirma nga na may existing warrant laban dyan kay Bato. No, dahil dun sa kanyang drug war era na pinamunuan ni Digong, noong itong warrant ay na-report na naselyuhan nga noong November 25 at ito nga inunseal nitong 2026. Unsealed na nga, nakita nila wala na raw selyo no? At yung part na yan ay hindi lang rumor na dahil nga yan dala nga ni Trillanes. Sabi niya dala niya raw. Hindi naman siya part nung pag-aaresto, sabi nitong si Remulla na nagkapalitan sila ng sagutan na nagtataka si Trillanes kung kanino ba talaga panik itong si Remulla. Sa gobyerno ba ito o sa Duterte? Yan ang tinatanong. Ngayon, bakit hindi siya naaresto? Nag-issue ba ang Korte Suprema ng kung tawagin is TRO? Ang sagot hindi naman, no? Hindi nag-issue ang Philippine Court o yung Supreme Court of the Philippines ng TRO, no? Para i-order ang government na wag o bigyan si Bato ng 72 hours kasi yun yung narinig natin, may 72 hours pa naman siya. Kaya raw hindi siya mahuli-huli mga ka-Wonder. So walang binigay ang Korte Suprema at hindi naman in-order yung stopping an arrest sa kanya, no? At wala rin na Korte Supremang order na inuutusan na i-arrest si Bato. So dalawa, wala naman inuutos na i-stop. Wala rin order na i-aresto si Bato. So nakakalito mga ka-Wonder. So bakit hindi siya na-aresto agad-agad? Yan ang tinatanong ng mga tao. Ano ba yan, Mark? Ang gulo-gulo namang isipan. Kasi mga ka-Wonder, yung ICC, yung warrant na yan, ay hindi naman automatically executed yan, no? Sa sarili nila, no? In itself, inside the Philippines. The arrest still depend saan? Sa Pilipinas, kung yung mga authority natin ay magpasya o mag-decide na i-enforce o pairalin or makikooperate dito sa process ng ICC. Naalala nyo, sabi ni PBBM, wala tayong order na siya ay paaresto. Sabi ni PBBM, imbestigahan. Ibig sabihin, depende sa atin kung tayo ay makikooperate or i-enforce natin yung warrant ng ICC. So, yan ang dahilan kung bakit hindi siya nadakit. Pero ngayon siya ay tinaturing, no, na at large o pugante. Dahil naniniwala ang mga ka-Wonder na dapat siyang arestuhin. No? At ito yung pinagkakaguluhan ng mga tao, debate, kahit minsan mga abogado nga na natatawa nga na nga si Attorney Conti na parang bumabalik tayo sa Stone Age. Kasi hindi nila maintindihan yung batas ng
Sabi nga, sila Alan Cayetano, sila Mig Zubiri, Loren Legarda yung nagpasa niyan. No? Kumbaga parang nakicomply lang sila doon sa batas na ginawa ni Miriam Defensor when it comes sa mga international ruling pagdating diyan sa mga, ayan, kagaya ng kay Bato, mga ka-wonder. So para malinawan tayo, no, panoorin muna natin itong maikling video nito ng DZMM. I think this is from DZMM na interview rito kay Attorney Falsis. Ito kasi yung mali ka na, Robin, Tsaka sa mga senador na sumusuporta kay Senator Bato na hindi ma-implement yung warrant. Kailangan daw dumaan sa judicial process or judicial court, Sir Danny. I dare Senate President Alan Peter Cayetano, siya gumawa ng batas. Did you know that, Sir Danny? No, isa siya doon Isa sa siya sa mga 1951. pumirma at gumawa ng RA 9851. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Loren Legarda, Mig Zubiri. Mig Zubiri though is in the minority, no? Si Jesus Cudero. Jesus Cudero and Jinggoy Estrada. At least Nasa majority ngayon na. 5. Oo. So at least almost 1/4 of the senators right now. Wala po kayong sinulat dyan na judicial authority ang nakalagay dyan in the interest of justice, relevant Philippine authorities. Hindi po yan judicial, pwede yung executive. And bakit yun, sir, yung wording? Because may tinatawag tayo na Chief Architect of Foreign Relations. It is the President who has the sole power to decide whether or not to surrender or to extradite in the interest of justice. Kasi yung article na yun, yung section na yun, in the interest of justice, relevant Philippine authorities may surrender to an international court or tribunal or may extradite to another state. Hindi state ang ICC. It is an international court or tribunal. Bakit nyo ginamit na salita ang surrender? My dear honorable senators, kayo nagsulat niyan. Bakit? Nabudol lang ba kayo ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ba't hindi nyo siya in-interpolate? Bakit hindi nyo in-revise or in-amend yung word na surrender, sir? But they use the specific word surrender. And surrender does not mean going to a judicial court. So yun nga, binash ni Attorney Falsis. Itong pumirma, itong dalawang magkapatid na Cayetano at saka yung nabanggit niya na hindi raw kinontest yung word na surrender. No? At yun nga, it doesn't mean na surrender, idadaan sa judicial process dito sa atin. Dahil nga, ang presidente nga, ang tanging makakapag-decide niyan. Kaya nga kung natatandaan yung mga ka-wonder, umaapila si Bato sa presidente natin na tulungan siya. Dahil siya nga ay may kakayahan. Kaya nga sinabi ni PBBM, wala akong iniutos. Yun pong isa sa dahilan kung ba't di siya ma-arrest. Dahil tanging presidente ang may sole authority, no, na para mag-control o magpasya kung siya po ay ipapa-aresto. Ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Now, ito pong sinasabi natin dito sa ating confusion na mini-mix up nila yung tatlo. Una, yung domestic criminal prosecution. Pag sinabing domestic, of course, yung Philippine courts investigating or trying a person dito sa Pilipinas. At yung isa naman, yung extradition, yung one sovereign state, formally requesting, for example, the America nag-request sa atin na i-hand over o i-surrender yung isang tao, no, ibigay sa kanila. O yun, yung ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng isa, ICC surrender, ibig sabihin turning over to an international tribunal under Rome Statute System. At take note, lagi natin sinasabi, bakit yung dayuhan ang pinababayaan yung maglitis sa ating mga Pilipino? Ginagamit nila yung foreign court. Hindi nila alam, hindi lang dapat natin sabihin foreign. That is international court na nabuo yan dahil isa tayo sa signatory doon sa Rome Statute at dapat tayong sumailalim dyan sa ating pong pinirmahan. Kaya hindi po pwedeng sabihin natin foreign. That is international and that makes Philippines counted or part of that international court. At ang sinasabi kasi rito na extradition, at tinutukoy yan, sabi nga rito, one sovereign state.
ang ICC po ay hindi isang estado. Ito po yung isang korte, no? Bakit hindi nila kinontest? Hindi ba na naintindihan yung ginawa ni Senator Miriam Defensor? Di ba? At palaging sinasabi pa rin ng mga tao na hindi na naintindihan nga when it comes to international ruling na bakit daw hindi investigahan dito muna. Kasi nga sinasabi dadaan muna raw yan dito judicially. ICC is supposed to be a court of last resort. Huli na yan. Saan? Saang basihan? Under sa Rome Statute, which is part tayo, signatory tayo, the ICC generally acts only when a state is, natagal na natin narinig lagi yan. Sabi nga ni Sentry din, narinig din natin sa kanya, na ICC ay papasok lang kapag may unwilling to genuinely investigate. Tandaan nyo genuinely. No? Ibig sabihin, hindi talaga. Bakit? Anong certain reasons? Natatakot, makapangyarihan, wala, mamanipulate lang, ganun lang gagawin, mumuro-murohin lang. So, nakita ng ICC, pasok. Ano pa? Unable to genuinely do so. Parang hawig din, synonymous. Pero unable, hindi kaya. Yung isa, unwilling Hindi ka willing, wala kang talagang kagustuhan. Ito namang isa, unable, walang kakayahan na gawin ito ng genuinely, ng tama, maayos, na naaayon, papasok ang ICC dyan. So, yan ang sinasabi dyan pagtungkol sa pagkakaintindi natin. Ngayon naman, sinasabi mga ka-wonder na ang Philippine courts can investigate and prosecute. So, bakit pumapasok nga yung ICC? Kaya nabanggit na nga natin mga ka-wonder, na ginagamit nga natin yung Rome Statute bilang isang argumento under ng ICC law. Pero yung debate nga mga ka-wonder, nagiging complicated. Dahil nga sinasabi nila, why not try out muna rito sa atin? Dito sa bansa natin, bago doon. So, can the Philippines prosecute? Diba? Yun ay ini-include mga ka-wonder kung ICC ay na-determine na yung local mechanism natin ay insufficient, or unavailable for the alleged crimes during the relevant period. Pasok nga mga ka-wonder, yun ang pagkakatingin ko ron. Na although hindi na tayo member mga ka-wonder ng ICC 2019, pero yung pababa roon, yun po ang tinitignan dito, Kaya sinasabi rin mga ka-wonder na yung versus extradition o extradition versus surrender ay patuloy pa rin na pinag-aargyuhan ng mga lawyers mga ka-wonder. At sinasabi nga ni Conti, para tayong bumabalik sa Stone Age, parang ang insult dun sa mga lawyers na hindi ito naintindihan. Ito ay talagang confusion naman mga ka-wonder. Alam natin pag sinabing extradition, one country handing over a person to another country. Halimbawa, Pilipinas sa United States, Japan to South Korea. At ito ay nagre-require ng extradition treaty. Kung meron kayong treaty na extradition doon sa bansang yun, pasok dyan yung judicial proceedings, executive approval, at saka yung diplomatic channels. So, ito ay state-to-state process. Pero then again, ang ICC po ay hindi state. It is an international, wag na natin sabing foreign court. It is an international na kung saan bahagi tayo. So itong ICC surrender, iba yan dun sa sinasabi natin extradition. Now, the ICC is not a foreign country. It is a court, an international court created by treaty na kasama tayo mga ka-wonder. So technically, ang pag-handover sa suspect sa ICC ay tinatawag na surrender. Hindi extradition. Yun yung na-overlooked nitong sila Cayetano, na pumirma sila. Parang sinasabi lang for the interest of the country. Wala lang sinasabi dyan na kailangan litisin yan dito. Mga ganun. Sinabi lang nila yung term na ginamit ni Falsis. So, umayon pa rin sila sa word na surrender. So, yun yung sinasabi roon. Kaya yung extradition at saka yung ICC cooperation law ay separate sila when it comes to legal framework, magkaiba mga ka-wonder. Pero sinasabi pa rin ng mga lawyers, ng mga naririnig natin sa mga panayam, na yung mga kritiko na it's still basically extradition anyway. Yun pa rin ang sinasabi nila. Dahil nga dun sa nature na similar, but not the same. Sabi nga, a Filipino is taken out of the Philippines, gaya kay Digong, at binigay dun sa labas, and brought abroad for trial. Parang extradition din, parang practically the result is still the same. Yan ay kung pagbabasihan mo politically and of course emotionally.
Kung masama na yung loob mo dahil si Digong andun na, puon ko yan, tatay ko yan, ganun. Mga emotionally and politically, hindi mo maiintindihan. Ano? But legally, there is a distinction. May kaibahan mga ka-wonder. Gaya nga ng paliwanag natin. At dagdag pa, itong extradition respects bilaterally. Dagdag pa mga ka-wonder, pag sinabing extradition, it respects bilateral sovereignty arrangement. May arrangement kayo, bilateral, dalawang bansa. No? While ICC surrender arises from treaty organization to an international institution. O meron kayong treaty obligation dahil pumirma ka sa Rome Statute na yung treaty organization mo patungo dun sa international institution which is the ICC. No? International, gaya ng ICC. At balikan nga natin yung sinasabing pag-withdraw. Laging sinasabi yan ng mga comment dito. Nagtatanong, hirap sa Pilipinas, ganito. The Bato is at large now. Why? They didn't arrest him because they know that blah blah blah, mga ganun. Hindi nila naintindihan. Ayaw mo lang sumagot kasi masasayang lang yung effort mo. No? Nag-withdraw na nga tayo sa ICC way back 2019. At yan yung nag-create ng biggest legal controversy. Na sinasabi, wala na tayo sa ICC kasi minsan kahit explain mo ng ilang milyon, kung ang pinaiiral ng tao is political at saka emotional, nakalak na kagad, wala na, nasuppress na yung truth, hindi na maintindihan. No? So, ibig sabihin mga ka-wonder, kahit ganun pa man, nakastipulate dun sa batas, dun sa ruling ng ICC, ng International Criminal Court, na kapag yung bansa na kung saan sinagawa yung krimen at bago ka mag-withdraw, yung mga ginawang yun within those years ay pasok pa rin under investigation mga ka-wonder. At may mga abogado rin na nagsasabi na dapat dito yan sa atin kasi we are sovereign country, we are independent. Ganito, kinakalimutan nila yung tayo bilang miyembro ng Rome Statute at yun yung nakapaloob doon. Ano? At yung argumento nga dyan mga ka-wonder, lagi lang sinasabi, gaya ng sinasabi natin sovereignty, due process, meron due process na dadaan at yung complementarity. No? Na sinasabi nga na kapag ang Pilipinas ay functioning naman dito sa ating mga local prosecutors na pwede naman mag-investigate, then yung ICC, mga ka-wonder, can defer doon sa sinasabing Philippine jurisdiction. Hayaan na lang daw sa atin. Yun ang kanila pong sinasabi. Although hindi naman siya irrational position, meron naman siyang punto. And this is actually embedded doon sa ICC framework itself. But, pero the ICC proponents respond. Sabi ron, merely having court is not enough. May court tayo rito? Enough? Hindi. No? The investigation must be genuine, independent, and adequate. Kanina nabanggit natin yung ability at saka yung willing. Kung may willing bang imbestigahan yan dahil makapangyarihan tayo, natakot, o may sinasabing able or ability na gawin yan ng tama, na may kakayahan. No, ayun ang sinasabi rito. Kaya merely having a court is not enough. The investigation must be genuine, independent, and adequate. Dependent and adequate, sapat. No? So yung basihan dyan mga ka-wonder dito sa dispute na to ay nagiging factual na at political. Na kumbaga ang tanong, was there a real domestic accountability process dito sa atin? Nakikita naman natin na makapangyarihan pa rin si Duterte. At kapag nilitis yan dito, walang mangyayari. Kaya nga dinala ni Trillanes, winork out niya doon sa ICC dahil doon ang tamang forum para dyan. So yun mga ka-wonder, naintindihan na siguro ng iba na nagtatanong. So nagiging kasi itong mga ka-wonder, debate, tagisan ng mga moral opinion, political, emotional, pero ang tatandaan natin kung ano yung nakastipulate when it comes dyan sa mga ganyang batas. Kasi dito raw nagkasala. Dapat dito yan litisin. Doon nga pumapasok sa binanggit natin kanina. Parang absent yung mga elements na yun. At kaya nga dinala yan dyan sa ICC. At pasok po yung mga criteria. Lalo na ang kaso niya is crimes against humanity. Yung 4, di ba? War crimes, genocide, crimes of aggression, tsaka crimes against humanity. Pasok po, kagaya ni Bato de la Rosa, kaya nga siya pinapadala doon mga ka-wonder.
So, yan laging tatandaan natin mga ka-wonder, kaya naguguluhan, kahit mga lawyers din, naguguluhan dyan ayon kay Conti, ano? Dahil nag-overlap doon sa mga several fields, gaya ng constitutional law, international law, criminal law, treaty law, sovereignty doctrine, and human rights law. So, parang pinag-mix up na yung mga yan, so hindi na naintindihan. Kasi nga, sabi nga nila, minsan, in order for you to understand, you just kagaya nung napanood ko yung Gods of Egypt, yung God of Wisdom doon. May tanong, hindi niya masagot-sagot. Sabi sa kanya nung lalaki, pwede ba tigilan mo muna yung pagiging God? Kasi yung isip niya pang God, hindi niya ma-reach. Although kaya niya dapat ma-reach yun kasi God daw eh. Should be omniscient. Pero hindi niya maintindihan. Yan ang sometimes problem. Will you stop being a lawyer at least for once para maintindihan mo? Kasi minsan yung common sense ay nawawala. Dahil sa sobrang daming complications na nasa isip, technical, na-apply na dun sa common lang. Kaya minsan na-overlap, simple lang naman, parang ganun. So yan mga ka-wonder, hanggang dito lang tayo. Comment down below your opinion para mabasa natin, mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yung sinasabing bakit hindi na-aresto si Bato. At ano ba yung kaibahan na yan between extradition and surrender. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.